Alright guys, napanood niyo ba ngayon yung viral guys na yung isang teacher pumanaw. Sanhi ng kanyang pagpanaw ay na-stress daw yon kasi nga pinagalitan ng principal kasi nga yung isang estudyante niya doon sa room niya ay nadisgrasya. So nagkaroon ng dugo yung ulo at siguro nireklamo ng magulang. So ginawa ng mga aksyon ng principal ay pinagalitan yung teacher para masatisfied siguro yung magulang na pinagalitan niya. So yun, na-stress yung teacher, nagkaroon ng damdamin. So isa sa mga dahil sanhi daw sa pagpanaw ng teacher. Anyway guys, nakarelate din ako dun sa kwento na yun kasi nangyari sa anak ko yan guys. Yung isa kong anak, yung pangatlo kong anak, medyo payatin siya. Payat yung anak ko eh. Sa room nila, nag-cleaning sila at the same time yung teacher naman ay may ginagawang siguro busy doon. So nagpapadulas-dulas yung anak ko doon sa sahig ng room nila. Parang lampaso ba? Alam mo na mga bata, high school sila noon. So nakamidyas yung anak ko. So pagka dulas-dulas, nadulas nga yung anak ko guys. Payat nga yun. Naitukod niya yung kamay niya. So nabali talaga yung buto ng anak ko. So ngayon, nadala sa ospital yung anak ko at ang laki ng ginastos ko noon. So, mga more or less 60,000. So kasi ginilagyan ng bakal yung kamay niya. So ang nangyari, inutusan ko yung misis ko kasi ako nung panahon na yon ay breadwinner ako. Ako lang nagtatrabaho sa pamilya namin. So hindi ako makapag-absent ng basta-basta kasi absent ako, wala kaming makakain din. Isa rin ko. Kumbaga, sayang ba? Inutusan ko yung misis ko nga pumunta sa school para humingi ng tulong. Kasi hindi ko naman sinisi yung teacher kasi nga, alam mo na, mga bata, hindi mo na ba? Mga bata kasi malikot. So, ang akin lang, matulungan ako. So, pumunta yung asawa ko dun sa eskwelahan. Nakausap na nila yung bading na assistant ng principal. Hindi yung principal ang kausap na, yung assistant. So, pagkakausap, binigyan sila ng halagang 1,000. So, umuwi ngayon yung misis ko. So, pagdating ko, tanong ko sa kanya, anong nangyari? Ito yung binigay ng guhan. So, nainsulto ko guys. Sabi ko, ang hinihingi natin tulong eh. Hindi limos, sabi ko. So, nangyari, napilitan ako mag-absent guys. Pumunta ako sa eskwelahan, nakipag-meeting ako sa head teacher doon. Head teacher muna, kasi parang through channel, kasi isa ko kasing security officer eh. So, alam ko yung mag-through channel, hindi ko dinidirekta sa principal. So, nakipag-meeting ako. Sabi ko, ma'am, ang anak ko na-disgrasya sa loob ng room. Although hindi nyo kasalanan kasi nga alam ng mga bata malikot. Pero accountable pa rin kayo sa nangyari kasi sa loob ng room yan. Pero hindi ko kayo sinisisi, ma'am. Pinapunta ko misis ko dito sa eskwelahan para humingi ng tulong, hindi humingi ng limos. Sabi ko, ang binigyan nyo sa amin limos, hindi tulong. Malaki po yung ginastos ko sa eskwelahan. Ngayon, pumunta lang ako rito. Sabi ko sa kanila, nakipag-meeting ako doon eh, pati yung teacher na anak ko. Pumunta ako rito para lang ipaabot sa inyo na ako ay isang security officer. Yung agency namin, hawak namin ang DepEd, sabi ko. Makikipag-coordinate ako dun sa mga tropa kong off-guardia para puntahan yung pinaka-head ng ganun. Sige, nanong ko sila. Alam mong ginawa nila guys? Nag-react sila agad. Nagkuhan sila, o sige sir, walang problema. Gagawa tayo ng paraan, magkaroon tayo ng fund sir para sa makatulungan kay sir. Sige ma'am, sabi ko naman, sige ma'am, salamat po talaga sa lahat. Sa advance na tulong nyo. Ganun, in advance na pasalamat. So, nung panahon na yun guys, nag-raise sila ng fund para sa anak ko. So, nakakulik sila ng 8,000 ba yun? So, 8,000 plus 1,000, 9,000 lahat na itulong. Sabi ko, okay ma'am, enough na to po. Okay na po kahit na although ko pero enough na to. Naramdaman ko na yung tulong na binigay nyo sa akin. Hindi yung limos, sabi ko. So, yun yung guys, yung ibig ko sabihin guys, yung sana panahon na yun, yung principal, hindi niya sana, inintindi lang na niya muna sana yung teacher, hindi yung parang pinaliit na maliit kasi ang feeling kasi ng teacher na maliit siya eh. Isa akong board passer, may lisensya ako. Basta man lang ako pagalitan na parang bata. Ika nga ganun. Kaya naging nagdamdam yung teacher, siyempre since siya ay subordinate ng principal, hindi siya makapalag. At ang nangyari, nagdamdam siya, na-stress talaga yung tao. Yun nga yung gustong makakuha, na sana, nung panahon na yun, binigyan na lang ng tulong yung teacher ng pinansyal. Una-una kasi guys, wala namang gusto mangyari na mag-aksidente yun. Pangalawa, yung teacher, hindi naman talaga niya manomonitor lahat ang mga estudyante. Kahit magngangawa ka dyan, kung matigas ang ulo ng mga estudyante, minsan nangyayari talaga. At
Ngayon kasi mga panahon na 'to, 'pag ang estudyante sigawan mo o kurutin mo ng konti kasi malikot, hindi nakikinig sa teacher, may reklamo na yung teacher. Sabihin mo, child abuse ka na. So, nangyayari talaga yon na kumbaga walang gusto mangyari yung ganung pangyayari, 'di ba? So, dapat sana yon, ma'am, kinuha na sana yung inariglo na lang yung magulang, binigyan ng financial na tulong, ipagamot na lang natin yan, ma'am, tingnan na lang natin, ikon sa hospital para masiguro yung kaligtasan ng bata. Ganun sana yun, para hindi yung tapos magmi-meeting sila, mag-uusap sila, next time, ganito ganon, para hindi naman mapahiya yung teacher at saka, yun na nga, hindi naman, kumbaga, magdamdam. Sa side naman namin guys, yung panahon na yun, kung nagkataon na yung misis ko ay hindi niya ako asawa, iba ang lalaking asawa niya, medyo hindi rin malakas ang loob na humarap sa mga teacher, sa mga taong harapin, hanggang dun lang yun. Kumbaga, parang ka lang binigyan ng limos. Nakakainis, nainis talaga ako nung panahon na yun humingi ka ng tulong, limos ang binigay sa'yo, hindi tulong. Kaya, siyempre, yung misis ko mahihain, madaling matapakan yung misis ko, mahihain inosente, ganon. Di ako pumayag. Sabi ko, lumabas yung pagka-security officer ko Kaya nakipag-meeting ako dun sa mga kuhan. Kaya kung mangyari man ulit o sa hinaharap mangyayari, sana, ako na lang, yun na nga, maging aware ang mga teacher sa mga estudyante at yung kung mangyari man ganun, bigyan na lang ng financial na tulong yung magulang para ipagamot yung bata at yung mga teacher mag-meeting ng closed door meeting para sa ikakaayos ng safetyness ng mga bata. Okay? So yun lang yung masasabi ko guys sa sitwasyon. Bye-bye!